Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Jackson na mahilig mag-adventure at umaakyat sa isang nagyayelong talampas. Habang umaakyat, iniisip niya ang kanyang masayang pamilya. Di nagtagal, nakatanggap si Jackson ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Bill, na humiling sa kanya na maging gabay para sa isang taong mangangaso. Noong nakaraan, si Jackson ay dating isang Marine at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang nature tour guide. Pagkabalik mula sa bangin, umuwi si Jackson at laking gulat niyang makita ang kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki. Galit talaga siya at inaaway niya ang lalaki. Ang nakakapagtaka, hindi man lang nagsorry sa kanya ang kanyang asawa at sinisigawan pa si Jackson dahil sa matagal siyang hindi umuwi. Doon ay ibinalik ng kanyang asawa ang singsing ng kanilang kasal at sinapak ng kawali si Jackson. Kinabukasan, bumalik si Jackson sa kalikasan upang magpahinga at linisin ang kanyang isipan. Habang naroon, nakita niya ang isang grupo ng mga deer na payapang kumakain ng damo nang walang anumang problema. Matapos makahanap ng kapayapaan sa kanyang puso, nagpasya si Jackson na bisitahin si Bill, na tumawag sa kanya noong nakaraang araw. Di nagtagal, dumating si Jackson sa bayan upang makipagkita sa kanyang kaibigan at nag-check-in sa isang hotel para doon ilagay ang kanyang mga gamit. Nang papasok na siya sa kanyang silid, isang napakagandang babae ang lumabas mula sa katabing silid at binigyan siya ng isang mausisa na tingin, na pumukaw sa kanyang interes. Samantala, sa isang kalapit na burol, isang grupo ng mga mersenaryo ang naghahanap ng isang piloto. May impormasyon sila na bumagsak ang eroplano ng piloto sa lugar na iyon, at naghahanap sila ng malitin na naglalaman ng pera at mahahalagang dokumento na dala ng piloto. Pagkatapos, pumunta si Jackson sa isang bar at nag-order ng inumin. Laking gulat niya nang makita niya ang magandang babae kanina na nagtatrabaho bilang waitress. Ang may-ari ng bar ay nagsasabi kay Jackson tungkol sa kanya. Nang maglaon, isang lasing na lalaki na nagngangalang Murphy ang nakipag-usap kay Jackson. Pagkatapos makipag-usap kay Murphy, bumalik si Jackson sa kanyang silid sa hotel upang maghanda para sa kanyang trabaho sa pangangaso sa susunod na araw. Bigla siyang nakarinig ng gulo sa labas at lumabas siya dala ang kanyang baril. Nakita niya ang magandang babae na iniistorbo ng isang lalaki, ngunit nang makita ng lalaki si Jackson na may dala na baril, mabilis siyang umalis, at nagpasalamat ang babae kay Jackson. Kinabukasan, pinuntahan ni Jackson ang kanyang kaibigan na si Bill at natuklasan na ang bisita na sasamahan niya para sa pamamaril ay ang parehong magandang babae mula sa bar. Nagulat dito si Jackson, at nalaman niyang Kate ang pangalan ng babae. Mas nakilala nila ang isa't isa pagkatapos ng maikling pag-uusap. Nagtungo sila sa burol. Tinanong ni Jackson si Kate kung bakit gusto niyang manghuli ng hayop kung may iba pang aktibidad na mas angkop sa kanya. Ipinaliwanag ni Kate na gusto niyang manghuli dahil ang kanyang ama ay dating mangangaso, at gusto niyang ikalat ang kanyang mga abo sa mga burol ng lugar na iyon pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Nang marinig ito, sinabi ni Jackson kay Kate na hindi ganoon kadali ang pangangaso. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Si Kate, na nakaramdam ng pagod, ay nagpasya na magpahinga. Samantala, sa burol, isang pinuno na nagngangalang Ellie ang namamahala sa mga mersenaryo na naghahanap ng isang piloto na pinaghihinalaang kumuha ng malitin na may pera at mahahalagang dokumento. Habang lumalapit ang gabi, pinayuhan ni Jackson si Kate na matulog na lang dahil maaga silang magsisimulang manghuli kinaumagahan. Iminungkahi ni Kate na maghiwalay sila para manghuli, ngunit tumanggi si Jackson dahil masyadong delikado para sa kanya na mag-isa. Sinabi ni Jackson na siya ang responsable sa kaligtasan ni Kate bilang isang bisita. Nang marinig iyon, pumayag si Kate na magpahinga habang si Jackson ay gumugol ng ilang oras sa pag-alala tungkol sa mga masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Naalala niya ang paglalaro ng softball kasama ang kanyang anak na babae, isang kalunos-lunos na insidente kung saan siya ay nabundol ng isang kamote na driver, na humantong sa kanyang kamatayan at nawala ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Kinabukasan, umalis sina Jackson at Kate sa kanilang tolda at sinimulan ang kanilang pakikipagsapalaran sa pangangaso. Sinimulan ni Jackson na turuan si Kate ng mga pangunahing kaalaman sa pagiging isang mangangaso, tulad ng pagiging kalmado at tahimik kapag nagpuntirya. Samantala, sa burol, hinahanap pa rin ng mga mersenaryo ang piloto na kumuha ng malitin ng pera. Kahit makalipas ang 2 araw, hindi pa nila nahahanap ang piloto. Bumalik kina Jackson at Kate, narating nila ang ibaba ng isang matarik na burol.
Hiniling ni Jackson kay Kate na manatili sa ibaba habang umaakyat siya sa burol upang mag-scout ng mga hayop. Sa kanyang pag-akyat, nakita ni Jackson ang isang grupo ng mga deer na balak niyang hulihin. Gamit ang binocular, may napansin siyang kakaiba. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang piloto na nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Maingat, nilapitan ni Jackson ang piloto dala ang kanyang rifle. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang malitin na puno ng pera at mahahalagang dokumento. Napagtanto din niyang patay na ang piloto. Nag-aalala, nagmamadaling bumalik si Jackson sa burol at nakarinig ng mga putok ng baril. Si Kate pala ay sumusubok na magpaputok ng rifle. Sa oras na iyon, hiniling sa kanya ni Jackson na bumalik sa tent dahil dumidilim na. Nang sumapit ang gabi, nasiyahan sina Jackson at Kate sa isang campfire, ngunit hindi pa sinabi ni Jackson kay Kate ang tungkol sa nahanap niya sa burol. Pagkatapos nilang mag-usap saglit, nagpasya silang magpahinga. Kinaumagahan, ay late nang nagising si Kate at tinanong niya si Jackson kung bakit hindi niya siya ginigising. Sinabi ni Jackson na iniisip niyang ibalik si Kate sa hotel, na ikinainis niya dahil pumunta siya roon para manghuli ng hayop. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila nahanap na sila ng mga mersenaryo at nagsimulang barilin. Si Jackson, bilang isang dating Marine, ay lumaban, at ang ilan sa mga mersenaryo ay napatay. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Jackson at Kate, ngunit inutusan ni Ellie ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Sa sandaling iyon, natarante si Kate at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa wakas ay inamin ni Jackson na nakakita siya ng malitin na may pera nang umakyat siya sa burol noong nakaraang araw, kaya naman hinahabol sila ng mga mersenaryo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Kate na kung makatakas sila, hatiin nila sa kalahati ang perang nahanap nila. Pumayag si Jackson, ngunit una, kailangan nilang harapin ang mga mersenaryo. Samantala, nakipag-ugnayan si Ellie sa kanyang kasamahan na si Maximus at sinabi sa kanya na si Jackson at Kate ay patungo sa timog ng kagubatan. Nagmamadaling pumunta si Maximus sa kinaroroonan ayon sa ulat ni Ellie. Long story short, nakarating na sina Jackson at Kate sa isang makipot na kalye nang makarinig sila ng ingay ng isang motorsiklong dumaan. Nakakasigurado si Jackson na motorsiklo iyon ng mga mersenaryo, kaya inutusan niya si Kate na magtago sa mga puno dala ang isang rifle, habang makikipaglaban siya sa mga mersenaryo. Napatunayang tama ang kutob ni Jackson habang papalapit ang dalawang mersenaryo. Sa pagiging walang pakialam, sinenyasan ni Jackson si Kate na bumaril mula sa mga palumpong, at napatay ang mga mersenaryo. Ginawang hostage ng isa pang mersenaryo si Kate, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Jackson. Nang aalis na sana sila, inatake sila ng mas marami pang mersenaryo, ngunit mabilis lang silang pinatumba ni Jackson. Napahanga si Kate kay Jackson, kaya tinanong niya siya kung sino talaga siya at kung bakit siya napakagaling gumamit ng baril. Inihayag niya na siya ay isang retiradong Marine na naging tour guide. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, narating nila ang isang gilid ng ilog at isang bangin. Iminungkahi ni Jackson na aakyatin niya ito, kahit na hindi sigurado si Kate na magagawa niya ito. Doon, nilagyan niya ng lubid si Kate, at si Jackson muna ang unang aakyat para maitali niya ang lubid sa itaas. Nang marating ni Jackson ang tuktok ng bangin, biglang inatake ni Maximus si Kate. Buong lakas siyang lumaban kay Maximus, siya ay isang mabigat na kalaban. Sa matinding labanan, binaril ni Jackson si Maximus mula sa tuktok ng bangin, dahilan upang umatras si Maximus. Si Kate, sa tulong ni Jackson, ay umakyat sa tuktok ng bangin. Sa kabila ng mga pinsala, sinuri ni Jackson ang kanyang mga sugat, na nagbibigay ng pangunahing pangunang lunas sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang nasugatan na binti. Matapos umalis sa lugar, nakarating sila sa isang matandang puno sa tuktok ng isang burol. Nagpasya si Jackson na itago ang malitin ng pera doon, pinaplanong kunin ito mamaya kapag mas ligtas na ang mga bagay. Matapos itago ang pera, pinili nilang dalawa na bumalik sa hotel. Nang sumapit ang gabi, nagpasya silang magpahinga. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Ellie at ng kanyang grupo ang kanilang lokasyon, at sila ay na-corner sa gilid ng isang bangin. Napagtanto na wala silang ibang pagpipilian, nagpasya sina Jackson at Kate na tumalon sa ilog. Sa kalaunan, nakatakas sila kahit na naiwan silang naanod. Samantala, hindi na sila kayang habulin ni Ellie, kaya bumalik siya para ipaalam kay Maximus na nasa tabi ng ilog sina Jackson at Kate. Sa kabutihang palad, sina Jackson at Kate ay nakarating sa tabing ilog at umalis sa lugar.
Nagpatuloy sila sa paglalakad sa isang tuyong madamo na lugar at sa wakas ay nakarating sila sa isang kalsada. Maya-maya pa, may dumating na sasakyan, at sinubukan itong parahin ni Jackson para makisakay. Sa kanilang pagtataka, ang driver ng sasakyan ay si Murphy, at masaya niyang inalok sina Jackson at Kate ng libreng sakay. Gayunpaman, sinadyang sinapak ni Murphy si Jackson sa ulo nang siya ay papasok na sa sasakyan, na naging sanhi ng pagkahimatay ni Jackson. Sinabihan din ni Murphy si Kate na sumakay sa sasakyan. Sa madaling salita, natagpo ang nakagapos sina Jackson at Kate sa isang silid nang magising sila. Lumitaw si Murphy at tinanong si Kate tungkol sa malitin ng pera, dahil mayroon din siyang impormasyon tungkol dito. Gayunpaman, tumanggi si Kate na sabihin sa kanya kung nasaan ang pera. Kaya, ginigising ni Murphy si Jackson mula sa kanyang walang malay na estado. Pagkatapos ay itinali ni Murphy si Jackson na may balak na pahirapan siya at tinanong muli si Jackson tungkol sa malitin ng pera, ngunit tumanggi si Jackson na sabihin sa kanya. Nagalit dito si Murphy, at binabalak niyang pahirapan si Jackson. Gayunpaman, nagawang palayain ni Jackson ang kanyang sarili, kaya mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili at pinatay si Murphy. Pagkatapos noon, sumugod si Jackson para iligtas si Kate. Matapos palayain si Kate, pareho silang nagmamadaling umalis sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot sina Ellie at Maximus, sinusubukan pa rin silang hulihin. Di nagtagal, sumiklab ang labanan sa pagitan nilang apat, ngunit nagawang talunin nina Jackson at Kate sina Ellie at Maximus. Sa wakas, maaari na nilang tamasahin ang pera nang walang humahabol sa kanila. Sa sandaling iyon, pinasalamatan ni Kate si Jackson para sa napakaganda na karanasan sa pangangaso. Kinabukasan, bumalik sila sa malaking puno sa burol para kunin ang malitin ng pera. Ilang sandali matapos itong buksan, nilayon nilang hatiin ng pantay-pantay ang pera. Gayunpaman, ginugulat ni Kate si Jackson sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang kahon na naglalaman ng mga abo ng kanyang ama, na isa palang baril ang nasa loob nito. Binaril niya si Jackson at inamin na siya ay isang mersenaryo mula sa ibang grupo, at ginamit lang niya si Jackson para makuha ang pera. Matapos patayin si Jackson, umalis si Kate dala ang malita. Ang moral na aral ng pelikulang ito ay huwag magtiwala sa isang magandang babae na may dalang isang kahon na abo, dahil sa huli baka ikaw ang magiging abo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.